Okay, 2 animals are here. There. Once in a while, she growls at her. It is 8:26 in the morning, and I'm gonna be making breakfast. I'm just gonna eat, I didn't cook anything today, so I'm just gonna be just putting the chicken in the air fryer. Yes. There it is. Making a mess. Easier. The frozen chicken, breaded chicken. Oh, nagpapakita ang gilas ka na naman. Ay kahit magpakita ang gilas ka pa. Kain na po kami at ito ang aming manok. Ayan, luto na. Ayan, pang 2 tao. Okay. And then ang aming rice, of course, rice is life. And then may natira pa ditong pritong talong. And then gusto ko ng sausawan na ito kasi masarap siya sa manok. Pampagana. Ha? Nabili ko sa Food King. Guys, may bago tayong topic ngayon. Nabasa ko lang. Ito siya. Basahin natin, Sabi niya, issue pala yung babaeng asa sa asawa. Pangarap ko nga yun. I don't think hindi naman, siguro some people issue talaga. Pero, siguro yung iba, they're trying to be helpful or they're trying to warn those other women na umaasa lang sa asawa ninyo. So, siguro the way they deliver it, baka kaya hindi nagustuhan ng iba. Yes. But, na masama ang umasa or something like that, na hindi dapat umasa sa asawa. Hindi issue ang pag-asa sa asawa, okay? Lalo na, ito, number 1. Lalo na kung yung asawa mo ay provider mindsets, okay? Walang problema. Plus, walang problema, that's your life. Kung gusto mo umasa sa asawa mo, that's fine. That's your life. That's your choice. That's their choices, kumbaga. Pero siguro, kung sa iba, kagaya ko ako, I'm trying to help women din to understand na hindi lang sa buhay pag-aasawa umiikot ang buhay natin, okay? Hindi lang sa pagiging buhay may asawa at mga anak nakasentro ang buhay natin, okay? Meron tayong pwedeng pag-iikutan. Okay? Meron tayong pwedeng paggagalawan sa buhay natin. Kasi kung doon ka lang iikot sa buhay na yon, darating yung point na medyo parang mauumay ka sa ganong sitwasyon kasi yun at yun na lang. Ako, itong parati kong sinasabi sa ibang mga babae, na huwag pa ka-depende. Hindi ako nagagalit sa kanila kung dumepende sila sa mga asawa nila kasi buhay nila yun di ba? Buhay nyo yan, choice nyo yan, but you'll see when you turn 50s or 60, okay? Lalo na doon sa mga nakapag-asawa na hindi naman provider mindset yung napangasawa nila, okay? Napakahirap nun. Doon sa mga babae na hindi naman binibigyan ng pera or binibigyan man ng pera pero magkano lang, karampot lang, hindi sapat sa mga pangangailangan. Hindi sapat kahit sa bills, hindi sapat kahit sa iba pang kailangan niya. Kumbaga pangkain lang siguro sapat na. Yun. And, yun nga, ito ang masasabi ko sa inyo, kung may mga anak pa kayo, lalo na yung mga anak, hindi yan habang panahon bata, hindi yan habang panahon nakatira sa'yo. Hindi yan habang panahon nakadepende sa'yo. Unless, binebe mo, then yes, maging posible na habang panahon nakadepende sila sa'yo. Okay? Pero, yung mga ilalaki yan, mag-18 yan, to 21, mamumuhay na kanila, magkakaroon ng sariling buhay, sariling pamilya, sariling tirahan, So, at ikaw, hindi ka na mag-aalaga sa mga anak mo ng habang panahon. Anong gagawin mo those times? Ito, tinuturo ko ito sa mga babae na matutunan nila na magkaroon din ng sarili nilang pangarap sa buhay. Magkaroon ng sarili nilang ambisyon, sariling goal, okay? Kasi
Kung dun lang umikot ang buhay mo, ito marami akong kwento na naging halimbawa, okay, na kaya ayaw kong pagdaanan yan, kaya ayaw kong dumepende sa asawa ko, o kaya ayaw kong dumepende sa ibang tao. Dahil nakita ko yun sa halos lahat ng maraming mga kababaihan. Meron akong naging isang halimbawa, okay, meron akong naging kaibigan noon. Nasa California noon. Ang asawa niya ay American, puti. Meron silang isang anak. At meron din siyang dalang anak. Pero yung anak niya ay nasa Pilipinas. Hindi niya nakuha that time. Okay? Matagal na ito ha. Nangyari ito siguro mga 10 years ago na. Hindi ko alam kung ilang taon silang kasal. Parang 6 na taon lang yata. California to ha. Okay? Wala siyang naging trabaho nung time na yon. Sa loob ng pagsasama nila, hindi siya nagtrabaho. Nasa bahay lang siya. So, wala siyang pera, wala siyang ipon. And then, itong sa lalaki is, hindi siya provider mindset. Maisip siya pagdating sa pera. Pera ang madalas sa pinag-aawayan nilang dalawa. Plus, itong si babae is, wala siyang trabaho, diba? May anak silang maliit pa nung time na yun. Hindi rin siya payagan na makahanap ng trabaho kasi nga maliit pa yung bata. And hindi rin niya natukyan na maghanap ng iba pang mga bagay, ng iba pang mga trabaho. Or siguro naghanap siya pero iniisip niya ang mahal lang ibabayad niya sa pag-aalaga sa bata. Kasi mahal talaga dito magpaalaga ng bata. Okay? Papaalaga yung anak mo sa child care, napakamahal ng cost. So siguro sabi ng lalaki, sige, huwag ka na muna magtrabaho dahil nga kung magtatrabaho ka, papaalaga mo pa yung bata sa child care. So kukulangin pa rin yung ibabayad mo sa pagpapaalaga sa child care, di ba? Or doon lang mapupunta yung sasahurin mo sa child care. Pero ako, talagang nag-alam ako nung maliit pang anak ko. Inaral ko yung mga yan. Nagtawag-tawag ako ng mga child care, kung magkano ang bayad ng paalaga ng bata. At naghanap ako ng trabaho, nagtanong-tanong ako magkano ang sweldo. Yun nga, at kinuwenta ko yun. So, nalaman ko na ganito ganyan, monthly ganyan, babayaran ko sa pag-aalaga. Hindi naman pala, buong paycheck ko ay mapupunta lang sa pagpapaalaga sa bata. So, siya dahil hindi niya inalam yung lahat ng bagay niya yun, siguro natakot din siyang alamin yung mga ganong bagay, ay pumayag na lang siya. So, which is, kung tutuusin, dapat yung asawa niya magbabayad sa childcare, di ba? Para makapagtrabaho siya. So, ayaw din ng lalaki kasi ayaw niya magbayad ng paalaga sa childcare kasi nga, siya na lang daw mag-alaga yung asawa niya. So, itong si babae. Dahil maliit pa yung bata, pumayag siya. So, hindi siya nagtrabaho ng buong mga taon na yun. Ilang taon. Yung bata maliit pa. And then, ito, ang ginawa niya is, wala siyang ginawa kundi magpadala ng package doon sa Pilipinas. At magpadala din magsustento ng pera doon sa anak niyang nasa Pilipinas. Pinapadala niya minsan ay 5 box, 4 na boxes. Magkano din ang boxes ng time na yun, ang pagpapadala. Imagine $150 kada isang box. Ang pinapadala niya sa Pilipinas is 5 box, 6 na boxes. Magkano yun, kwentahin mo sa 6 na boxes. Tapos, magpapadala pa yan ng pera. Minsan, sinasabi niya $500, $800, or $1,000 ang pinapadala niya sa Pilipinas, which is wala naman siyang trabaho. So, si lalaki is nainis. Dahil nga, hindi siya provider mindset, nainis siya. So, yun ang pinag-aaway nila is pera. Tapos, napakasilosa pa nitong si babae. Yung pagiging silosa niya, ang pinakang number 1 na talagang pinag-awayan nila at bukod pa doon ay ang pera. Okay, number 2 yun, yung pera. And then, halos wala nang naging parang kapayapaan ng isip si lalaki kasi lagi siyang sinusundan nito kahit saan siya magpunta. Naging obsessed siya dun sa lalaki. See? Kaya sabi ko mahalaga din na may trabaho ka para hindi ka mag-obsess kay isip dun sa lalaki. Okay? So, sinusundan niya yung lalaki sa lahat ng bar na alam niyang puntahan nito. At doon siya nagwawala. Doon siya naghahabol ng kutsilyo, ng saksak doon sa asawa niya. Yan. Okay, kwento lang ito dahil kinuwento niya lang din sa akin ito noon. So,
sa mga times na yon ng pagsasama nila, hindi niya nagawang ipunin yung perang ibinibigay ng asawa niya sa kanya. And syempre nga, hindi siya nakapagtrabaho. Hindi siya, or nagtatrabaho naman siya, yung mga side hustle lamang. Kumbaga, yung nagbabag-bag ng groceries sa isang military grocery store sa loob ng base, yun, nakakakuha siya ng tips doon. Pero syempre, hindi siya stable na income at hindi rin siya stable na kita. So, yun. Ito na nga, dumating ang panahon na nagsawa si lalaki. Ang ginawa niya, pinalabas niyang baliw si babae. Yun, pina-check up nila. Ito namang si babae din is hindi rin siya nag-aral or natutong ayusin yung English niya. Hindi rin niya natutong, pero actually, nung kausap ko siya, marunong naman siyang mag-English pero yun lang siguro yung tingin ng lalaki sa kanya, nung ex niya. So, yun, sabi baliw daw siya. Pinatingin siya sa ospital, dalawa silang magkasama. Ang lahat ng mga sumasagot ng mga tanong is yung lalaki. Hindi yung babae. Kaya yung mga symptoms, lahat din is yung lalaki ang sumagot and napalabas doon na siya ay baliw. Kaya siya ay hindi fit na mag-alaga ng anak nila. Okay? So, nakuha ni lalaki ang custody ng bata. Nakuha niya yun, okay? So, napunta sa kanya ang bata and wala din siyang nakuha ni 5. Okay? Kaya, sabi ko nga, hindi masama na maging asang ka sa asawa mo. Basta alam mo na yung asawa mo, maaasahan mo 100%. At alam mo din na provider mindset yung asawa mo. Hindi madamot sa pera, hindi ka pinagdadamutan sa pera. At alam mo na 100% maaasahan mo siya. Okay? So, si lalaki, napalabas yung baliw sa nakuha niya ang custody ng bata. Natalo siya sa custody ng bata. Nakuha ni lalaki ang custody, wala din siyang nakuha. At ang nakuha niya lang ay rights na makabisit or makapunta or makabisita, makadalaw dun sa anak nila. Sa loob lamang ng 4 hours, yun lang ang ibigay sa kanya. Okay? So, ang ginawa ni lalaki, gusto siyang pauwiin na lang ng Pilipinas para nga maging solo na niya yung anak nila. Yun, nagloko si lalaki. Okay? Tapos, nag-asawa na rin siya ngayon. Meron na rin siyang asawa. And guess what? Ang kinuha niya rin asawa is kamukha din ng ex niya na babae. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ba't magde-divorce kayo? Tapos yun din palang kamukha niya ang kukunin mo. Anyways, that's not my problems. So, ito na nga. Nahirapan siya na magsimula. Dahil nga wala siyang pera, wala siyang ipon. Nahirapan siya kung kanino siya nakatira. So, ang ginawa namin, kinausap namin siya na wag na siyang umuwi ng Pilipinas. Dahil sabi namin, mas lalo akong mahihirapan kung nandun ka sa Pilipinas. Mas lalo akong mahihirapan na makita yung anak mo nandito. Dahil mahal ang plane ticket papunta dito. Magtrabaho ka, mag-ipon ka at ayusin mo ang citizenship mo. Tapos, pag maayos ka na, mag-ipon ka, dali mo dito yung anak mo. Okay? Kasi malaki-laki na rin yung anak niyang nasa Pilipinas Yun, hindi na alagain, kumbaga. Tapos, sabi ko, hindi masama or hindi issue yun ng pagdepende. Kumbaga, siguro yung ibang mga babae is warning lang. Ako, warning ko lang ito dun sa ibang mga babae na hindi ka dapat umasa ka talaga sa ibang tao kasi delikado. Not unless 100% na maasahan mo yung lalaki at provider mindset talaga yung lalaki, walang problema. Pero itong lagi kong kinakatakutan talaga sa isip ko. Kasi, hindi mo masasabi ang kapalaran ng isang tao at ang pagmamahal sa'yo ng isang tao. Maaari ngayon, mahal na mahal ka niya, pero bukas, makalawa, wala na yung pagmamahal niya sa'yo. Maaari ngayon, in love pa siya sa'yo, pero bukas, makalawa, sa susunod na mga taon, may nakilala na siyang ibang babae at na-in love na siya doon. Tapos ikaw, wala kang trabaho. Sabi nila, ito pa yung sabi ng mga nasa iba na conjugal property daw. Depende. Kasi dito sa Amerika naman, hindi conjugal property yung nangyari sa kanila. Oo, may sarili silang bahay at lupa. Yung naikwento kong nasa California na naghiwalay. May mga sariling sasakyan. Lahat yun ay nakapangalan sa kanilang dalawa. Pero walang nakuha ni 5 si babae. Bakit? Kasi wala pa silang 10 taong kasal. Okay? Siguro depende kasi sa haba ng mga taon na pinagsamahan ninyo. At depende rin kung nasaang states kayo. Okay? So, yun. Siguro dun sa
Depende nga kung gaano ka galing na umanay dun sa batas, di ba? Nga kung some states nga na hindi sila ng, ng conjugal property, okay? Kung dito naman sa Texas, yes, it is conjugal property, yes, pwede. Pero depende pa rin. Kasi may nangyari din dito na Texas din yun, pero yung kakilala ko is wala ding nakuha si babae. Okay? Depende talaga sa sitwasyon. Hindi porket merong community property is may makukuha ka na. Depende pa rin sa tagal ng pinagsamahan ninyo. Kagaya nga nasabi ko, kung kayo ay kakakasal lamang, 1 year, 2 years, wala ka talaga makukuha. Wala talaga makukuha si babae. Kahit nakapangalan pa yan sa iyo, yung bahay at lupa nyo. Okay? So, depende yan. Siguro kung naka 10 taon kayo, then yes, why not? 10 years is yung kay pinakamatagal para may makuha ka doon talaga doon sa lalaki. Pero sabi ko nga, kaya pa rin nilang gawa ng paraan yan. Yun. Kasi yung kakilala ko na taga rito sa Texas, naghiwalay sila dito sa Texas, hindi ko alam kung ilang taon silang nagsama. Hindi rin niya nakuha yung rights or yung custody ng mga anak niya. Lahat ng mga anak niya napunta sa lalaki. And wala siya nakuha ni isa. But at least, hindi niya kailangan magsustento dun sa mga anak niya yung babae. So, yun. Hindi masama ang umasa ka sa asawa. Okay? Hindi rin issue yun para sa akin. Ako, gusto ko lang i-warning yung ibang mga babae. Okay? Na kahit paano matuto rin para sa sarili. Okay? Matuto kayong makita ninyo kung ano yung napangasawa ninyo. Makita ninyo kung may kakayahan ba siya na ibigay sa inyo yung buhay na hinahangad nyo. Or buhay na hanggang sa pagdating ng pag nag-retire na kayo is mananatili pa rin na yung parang susustain ka niya buong buhay niya. Okay? So, yun.